Topic natin ngayong araw na ito ay paano iiwasan ang urinary tract infection o infection sa ihi, lalo na kapag nasa bahay tayo. Yes, Doc Willie? Yes, dalawang klaseng UTI, di ba? Merong UTI na tinatawag nating cystitis lang, lower UTI, binabalisaw-saw, masakit ang pag-ihi, mahapdi sa dulo ng ihi, parang sa pantog mo maramdaman, minsan parang pakonti-konti ang ihi, yung kulay ng ihi medyo nagda-dark, parang medyo malabo-labo na parang may amoy, maramdaman mo na iba yun. Pero meron ding UTI na upper UTI, yung infection sa pantog, sa bladder, umakyat na sa kidneys. So nilalagnat na, nag-chills, tapos pag tinitira mo dito, pinapalo mo dito sa may flank, sumasakit na. Pag upper UTI, shortcut ko na, kailangan nandalhin sa ospital, binibigyan na swero sa dugo na antibiotic. Pero kung lower UTI lang, makukuha natin sa mga simpleng tips na tuturo ni Doc Lisa. Yes, 90% ng UTI ay dahil sa bacteria na E. coli mula sa puwitan. Kaya yung mga tips natin ay tungkol sa pagdilinis ng maselang bahagi ng katawan. Ano ang sintomas? Ngayon, masakit na pag-ihi, yung parang burning sensation o parang mainit. Mapapansin nyo, mapula yung ihi o kaya malabo. Tapos maamoy, mas maaaring sumakit ang tiyan sa mga senior citizen natin. Pwede silang magsuka, mahilo, parang hirap huminga, inuubo, nalilito, tapos pwede rin magkaroon ng mataas na lagnat at saka yung chills o panginginig. Ngayon, kapag hindi ho na agapan o nagamot ang inyong urinary tract infection, pwede hong magkaroon kayo ng bato sa bato o kaya naman, yung iba napansin nila, yung mga kababaihan nagkakaroon daw ng incontinence or hindi makapagpigil ng kanilang pag-iihi afterwards, lalo na kung nag-menopause na. So, ano yung mga tips na ibibigay natin? Number 1, ang pinakamahalaga, uminom ho ng tubig sa buong maghapon. Unti-unti, kada oras, kung pwede, isang maliit na baso. Ipilit nyo mga 10 to 12 glasses sa isang araw. Sabihin, mga 3 litro yan. So, pagising ng umaga, 1 baso, 2 baso. After 1 to 2 hours, kalahating baso, 1 baso. I-spread out nyo every 1 to 2 hours hanggang makompleto nyo yung 10 to 12 glasses. Bago matulog, inom rin ng tubig. Gumising sa madaling araw. Kailangan mo kasi mahugasan yung bacteria. Kailangan maalis yung bacteria. Ibig sabihin, kung meron kang ganito karaming bacteria sa katawan, sa pantog, pag tinubigan mo ng marami, magiging mas malabnaw. Inom ka na inom ng maraming tubig, mga 12 glasses, para yung bacteria mailabas ng katawan. Actually, sa mga babaeng lower UTI, cystitis lang, 2 glasses of water, konting infection lang ng babae sa ihi, gagaling na sa tubig lang Pwede nang hindi uminom ng antibiotics Yes, kung kailangan yung mag-absent, pero ngayon naman laging nasa bahay So, pwede ho kayo mag-absent or kung may ginagawa kayo, itigil nyo ho muna. Para pag CR kayo ng CR, dahil marami kayong ininom, magawa nyo ho yun. Ngayon, pwede ho tayong kumain ng mga pagkain may probiotics. Pwede hong kapsula o kaya naman ay mga yogurt kasi yung good bacteria ng probiotics ay nilalabanan yung bad bacteria na dahilan ng infection ninyo. Probiotics, pwedeng yogurt, pwedeng Yakult, pero medyo mababa ang probiotics nito. Merong mga kapsula na probiotic, merong 500 million na good bacteria, merong 5 billion, depende po. Nakakatulong itong mga probiotics. Actually, may mga pag-aaral na yan sa mga tindahan na may supplement ng probiotics. Yes, sa mga pag-aaral naman, sabi nakakatulong yung mga berries. So, sa atin sa Pilipinas, pwede ho yung strawberry at pwede na rin ho yung apple kasi meron siyang flavonols. May konting pag-aaral sa cranberry, merong positive, merong negative. Pero yan ang binibigay sa Amerika, cranberry juice. Pero sa atin, mahal yun. Pwede ba tayong mag-vitamin C? Yes, pwede po, 1 tableta lamang or kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C katulad ng mga dalandan, kalamansi, para ho yung mga kalamansi yan. Kailangan din ho natin yan kapag may infection tayo. Ngayon, ito pa yung importanteng tip. Kailangan ho maghugas tayo ng maselang bahagi ng katawan, mapababae o mapalalaki. At saka pag umihi ho ang babae, dapat
simula sa harap papunta sa likod para hindi ho pumunta yung bacteria. Dapat harap muna papunta sa likod. Wag hong likod papunta sa harap. Ay, ibig sabihin lang, pag dumumi yung tayo, lalo na sa babae, hindi pwede mula dun sa dumi papunta dun sa puwerta kasi mapapasok agad. Yung pagpupunas. Lalo na sa babae, mas maiksi yung urethra, mas mabilis pumasok ang bakterya. Sa lalaki, mas mahaba yung maselang parte, kaya mas mahirap pumasok. Kaya nga pag lalaki nagka-UTI, dapat iimbestigahan. Medyo bihirang lalaki mag-UTI. Kadalasan babae nag-UTI. Yes, pag dumumi ang isang tao, mas maganda ho maghugas din ng puwitan gamit ang tubig at sabon. Kailangan ho maghugas maigi. Lalo na yung mga bata, yung mga anak natin, kailangan hugasan din ho natin pagkatapos nilang dumumi. Ngayon, may kaugnayan ba ang pagtatalik sa UTI? Yes, meron hong kaugnayan. Meron hong kaugnayan ang pagtatalik at pagkakaroon ng UTI. Kaya ang ipinapayo natin, maghugas ho ng maselang bahagi ng katawan bago at pagkatapos ng pagtatalik. Tsaka uminom rin ho tayo ng tubig para maihi tayo. At number 1, kailangan nga pagkatapos magtalik, umihi yung lalaki at babae para mahugasan. Kahit paano may papasok kasing mga bakterya dyan. Yes. Tapos, magpalit ng underwear 2 to 3 times a day. Ngayon, kapag may reglang kababaihan, pag nagpalit ho ng sanitary napkin, maghugas din ho ng maselang bahagi ng katawan. Pag sa mga bata naman, kailangan magpapalit din sila ng madalas ng mga diapers nila kasi minsan nakakalimutan ng mga nanay. So, sikapin nating dalasan yung pagpapalit ng diapers at huhugasan din gamit ang sabon na tubig yung kanilang puwitan tsaka yung maselang bahagi ng katawan. Ngayon, kung meron hong malapit na laboratorio sa inyong bahay, mas maganda ho makapagpa-urinalysis tayo. Mura lang naman ho ang urinalysis kasi titignan kung merong white blood cell o kaya may dugo o may bakterya dun sa resulta. Pwede rin ho, kung tumawag kayo dun sa doktor nyo, hihilingin niya na magpa-culture and sensitivity kayo dun yung ihi na sinabit nyo kasi dun niya ibabase yung ibibigay niyang antibiotic sa inyo. Ano ba yung mga example ng mga antibiotics na binibigay o nire-reseta or itatawag sa inyo ng inyong doktor? Example dyan, cephalexin, amoxicillin, ofloxacin, ciprofloxacin. Yan ho ang mga example. So, iinom lang ng antibiotic kung nireseta ng doktor at kung na-prove sa urinalysis na meron kang infection. Pero kung nakakaramdam ka lang ng sintomas, balisaw-saw, hindi ka pa nagpapa-urinalysis, huwag iinom. Mamaya mali yun, mamaya mag-antibiotic resistance pa. So, tinuturo lang natin para at least alam ninyo, pa-check ng urinalysis, pakita sa doktor nyo, at malamang yun ang bibigay ng gamot. Mga 3 to 7 days na antibiotics. Pero tulad na sinabi ko, itong home remedy, pag inom ng maraming tubig, paghugas sa puwerta, kadalasan gagaling na rin po ang UTI. Yes, pero higit sa lahat, ang mga buntis, madalas yung mag-UTI dun sa 3 trimester ng pagbubuntis. So, magpa-urinalysis, tapos yung mga tips na sinabi natin ay gawin po ninyo. Salamat.